Mga kaibigan, isa naman pong magandang hapon po sa inyong lahat mula po sa Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pong magandang hapon sa inyong lahat at shout out po sa ating mga kaibigan dyan sa lugar ng Davao de Oro, sa ating mga kasangkay dyan, ganon din sa mga kasangkay natin dyan sa Agusan Mars, sa lahat po ng mga kaibigan natin na hanggang ngayon ay patuloy pa rin pong nakakaranas ng baha at salamat nga po sa Panginoon. Nakikita ko rin po yung ibang area na medyo humuhupa na po ng konti ang baha dyan sa area ng Mindanao. Kaya mga kaibigan, nawa ay maging matatag lang kayo at umasa lang talaga lagi sa Panginoon. At sa hapon pong ito, bagamat kayo po ay binabaha dyan sa Mindanao at maayos naman po ang ating panahon dito sa Luzon o kahit man sa Visayas, kailangan pa rin po nating magbasa ng salita ng ating Panginoon. At inaanyayahan ko po kayong lahat mga kaibigan na makinig ng salita ng Diyos o makisabay sa pagbabasa ko ng salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay pang 40 days na po tayo na nagbabasa ng salita ng Diyos. Purihin ang ating Diyos, purihin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay nating lahat. Kaya mga kaibigan, isa na pong magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga kaibigan dyan sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa. Lahat po kayo ay aking inaanyayahan na makinig sa salita ng ating Panginoon. At sisimulan na po natin kasi kanina po talaga ako naghihintay na tumahimik po yung mga tao dyan sa court. Pero tuloy-tuloy po, hindi ko po alam kung anong oras po sila matatapos. Kaya ipaglaban na po natin itong oras na ito para makapagbasa na tayo ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay nasa Deuteronomio chapter 29 na mga kaibigan. At gabayan po tayo at samahan ng ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Ayan po, sabi po dito sa chapter 29, ang tipan ni Yahweh sa Israel sa bundok ng Horeb. Ito ang mga tuntunin ng tipan na ibinigay ni Yahweh kay Moises upang sabihin sa mga Israelita nang sila'y nasa lupain ng Moab. Bukod sa tipang ginawa niya sa Horeb, tinipon ni Moises ang mga Israelita at sinabi, hindi kaila sa inyo ang ginawa ni Yahweh kay Faraon, sa kanyang mga tauhan at sa buong Ehipto. Nakita ninyo ang kapangyarihan ni Yahweh at ang mga tanda at kababalaghang ginawa niya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya kayo binibigyan ng sapat na pangunawa. Linaw ng paningin at talas ng pandinig. 40 taon ko kayong pinangunahan sa ilang, hindi nasira ang inyong kasuotan, ni napudpod ang inyong panyapak. Wala tayong pagkain o inumin, ngunit binigyan tayo ni Yahweh upang malaman nating siya ang Diyos. Pagdating natin dito, dinigma tayo ni Haring Sihon ng Hesbon at ni Haring Og ng Basan, ngunit nalupig natin sila. Nasakop natin ang kanilang lupain at siyaon ang ibinigay natin sa lipi ni Ruben, Gad at sa kalahati ng lipi ni Manases. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga tuntunin ng tipang ito upang mapabuti kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ngayon narito tayong lahat sa harapan ni Yahweh, ang puno ng bawat lipi, ang matatanda, ang mga pinuno, ang mga mandirigma ng Israel, ang ating mga mahal sa buhay at ang mga makikipamayan sa atin, upang manumpa sa pangalan ni Yahweh at makipagtipan sa Kanya. Sa pamamagitan ng tipang ito, magiging Kanya kayo. Siya ang kikilalanin nating Diyos ayon sa pangako niya sa mga nuno nating sina Abraham
Isaac at Jacob. At ang tipang ito'y hindi lamang para sa ating narito ngayon, kundi para sa mga wala rito. Hindi kaila sa inyo ang naging buhay natin sa Ehipto at sa mga bansang nadaanan natin sa paglalakbay. Nakita ninyo ang kasuklam-suklam nilang gawain, ang mga Diyos nilang yari sa bato, kahoy, pilak at ginto. Mag-ingat nga kayo at baka sa inyo'y may isang lalaki, babae, sambahayan o angkang tumalikod kay Yahweh upang maglingkod sa Diyos-Diyusan ng mga bansang yaon. Baka sa inyo'y may lumitaw na isang taong katulad ng punong kahoy na mapait at nakalalason ang bunga. Baka kung marinig nila ang mga tuntunin ng tipang ito, ay sabihin niya sa kanyang sariling hindi siya mapapahamak kahit sundin ang hilig ng kanyang katawan. Ito ang magdadala sa kapahamakan sa lahat. Ang gayong tao ay hindi patatawarin ni Yahweh. Manapa, magagalit siya sa taong yaon. Mangyayari sa kanya ang sumpang nakatala sa aklat ng kautusan at ang pangalan niya ay mapaparam sa ibabaw ng daigdig. Ihiwalay siya ni Yahweh mula sa kapulungan ng Israel upang ibuhos ang sumpang nakatala sa aklat na ito. Makikita ng lahing susunod sa akin at sa mga nakikipamayan sa atin ang mabigat na parusa ni Yahweh. Makikita nila ang lupaing tinupok sa pamagitan ng asopre, tinabunan ng asin, anupat di mabubuhay roon ang anumang pananim, gaya ng nangyari sa Sodoma at Gomora, Adma at Sibuim, nang ibagsak niya rito ang kanyang matinding puot. At ginanito ni Yahweh ang lupaing ito, bakit matindi ang naging galit niya sa kanila? Ang isasagot ay pagkat hindi nila pinahalagahan ang kanilang tipan kay Yahweh sa Diyos ng kanilang mga ninuno at nag-alis sa kanila sa Ehipto. Sila'y naglingkod at sumamba sa mga Diyos ang hindi nila kilala. Bagamat siyaoy ipinagbabawal sa kanila. Iyan ang dahilan kaya nagalit sa kanila si Yahweh at ibinagsak sa kanila ang sumpang nakasulat sa aklat na ito. At dahil sa matindi niyang galit, sila'y pinaalis ni Yahweh sa kanilang lupain at itinapon sa ibang lugar. Naroon sila ngayon. May mga bagay na mananatiling lihim at siyaon ay para kay Yahweh lamang. Ngunit ang kautusan ay nahayag sa atin at sa ating mga anak upang ating sundin. Chapter 30. Ang mga pasubali upang muling tipunin at pagpalain. Kapag nangyari na sa inyo ang mga sumpang ito at ang mga bagay na ito ay nadili-dili ninyo sa lugar na kinatapunan ninyo at kayo'y nagpasyang manumbalik kay Yahweh upang buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos, ibabalik niya kayo sa magandang kalagayan. Muli niyang ipadarama sa inyo ang kanyang pag-ibig at muli kayong titipunin. Kahit sa ang sulok ng daigdig kayo napatapon. Kakaunin niya kayo, ibabalik niya kayo sa lupain ng inyong mga magulang upang inyo namang ariin. Kayo'y higit niyang pasasaganain kaysa inyong mga ninuno. Babaguhin niya ang inyong puso upang siya'y ibigin ng buong katapatan. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal at ang mga sumpang ito'y ibabaling ni Yahweh sa inyong mga kaaway na nagpahirap sa inyo. Muli ninyong diringgin ang kanyang tinig at susundin ang kanyang mga utos. Pagpapalain niya ang lahat ng inyong gawain, ng inyong gagawin, pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong lupain. Muli siyang malulugod sa inyo at pagpapalain niya kayo tulad ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. Ngunit
Kailangan ninyong dinggin ang kanyang tinig at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit. Kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at ang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, na sa inyong bibig, na sa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Nasa inyo ngayon ang kapasyahan, kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan, unang kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, iniibig si Yahweh at nilalakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo, mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo, hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Sabi, saksi ko ang langit at ang lupa, na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kung piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigkis ninyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Chapter 31. Si Josue, ang kahalili ni Moises. Nagpatuloy pa si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, ako'y 100 taon na ngayon at hindi na ako makagawa tulad ng dati. Bukod dito, sinabi sa akin ni Yahweh na hindi ninyo ako makakasama sa ibayo ng Jordan. Siya mismo ang mangunguna sa inyo sa pamagitan ni Josue. Pupuksain ni Yahweh ang mga bansang daraanan ninyo upang mapasa inyo ang lupain nila, tulad ng ginawa niya sa mga haring Amoreo na sinahi Sihon at Og at sa kanilang kaharian. Sila ay ipinabibihag niya sa inyo at gagawin naman ninyo sa kanila ang sinabi ko sa inyo. Magpakatatag kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila pagkat sasamahan kayo ni Yahweh, hindi niya kayo pababayaan. Ipinatawag din ni Moises si Josue at sa harapan ng kapulungan ng Israel ay sinabi ang ganito, magpakalakas ka sa magpakatapang, pagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa ating mga ninuno. Si Yahweh ang mangunguna sa inyo, sasamahan kanya, hindi kanya pababayaan, kahit huwag kang matatakot at panghinaan ng loob. Ang mga tuntuning dapat basahin tuwing ika-7 taon. Isinulat ni Moises ang mga utos at ibinigay ito sa mga saserdoteng tagadala ng kabanatipan at matatanda ng bayan. Sinabi niya, sa pista ng mga kubol, tuwing katapusan ng ika-7 taon na siyang taon ng pagpapatawad, basahin ninyo ang kautusan ito. Pagharap ng Israel kay Yahweh sa lugar na pipiliin niya, titipuning lahat ang lalaki, babae, bata, pati ang mga nakikipamayan sa inyo upang marinig nila ang kautusan ito. Sa gayon, magkakaroon sila ng takot kay Yahweh at susundin nila ang kanyang mga utos, pati ang inyong mga anak na di pa nakakaalam nito
ay magkakaroon ng takot kay Yahweh habang sila'y nabubuhay sa lupaing titirhan ninyo sa ibayo ng Jordan. Ang huling tagubilin ni Yahweh kay Moises, tayo po ay nasa verse 14 na ng chapter 31. Sinabi ni Yahweh kay Moises, malapit ka nang mamatay, tawagin mo na si Josue at pumunta kayo sa tuldang tipanan upang maitalaga siya. Gayon nga ang ginawa nila, si Yahweh ay bumaba sa tuldang tipanan sa anyong haliging ulap at tumayo sa pintuan. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, nalalapit na ang iyong kamatayan. Pag nangyari na ito, ang Israel ay magpapakasama at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Sa lupaing pupuntahan nila, tatalikod sila sa akin at sisira sa aming tipanan. Kung magkagayon, magagalit ako sa kanila, itatakwil ko sila, tatalikuran at sila'y madaling mabihag ng kaaway. Masusuong sila sa mga kaguluhan at kapahamakan hanggang sa mapag-isip nilang ito'y dahil sa aking madali lang po hanggang sa mapag-isip-isip nilang ito'y dahil sa akong Diyos nila ay hindi nila kasama. Tatalikdan ko nga sila dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga isulat mo ang awiting ito at ituro sa bansang Israel upang maging taga-paalala sa kanila kapag sila'y nadala ko sa lupaing sagana sa lahat ng bagay tulad ng aking pangako sa inyo mga ninuno, mamumuhay na sila ng sagana at tiwasay. Ngunit sasamba sila sa maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Tatalikod sila sa akin at sisira sa aming tipanan. Kung dumating na sa kanila ang matinding kahirapan at kaguluhan, ang awit na ito ang siyang susumbat sa kanila pagkat matatanim ito sa isipan ng magiging lahi nila. Hindi ko pa sila nadadala sa lugar na ibinigay ko sa kanila, ay alam ko na ang kanilang binabalak. Isang araw, ring yaon, sinulat niya ang awit ni Yahweh sa mga Israelita. Isinulat niya ang awit at itinuro sa mga Israelita. Si Josue, itinalagaan ni Yahweh, sinabi niya, tibayan mo ang loob mo, magpakatapang ka, pagkat ikaw ang mangunguna sa Israelita sa pagpunta nila sa lupaing ipinangako ko sa kanila, hindi kita pababayaan. Matapos sulatin ni Moises ang kautusan, sinabi niya sa mga saserdote, dalhin ninyo ang lahat ng ito at itabi sa kaba ng tipan upang maging babala sa inyo. Alam kong kayo'y mapaghimagsik kung ngayong buhay pa ako ay lagi kayong naghihimagsik kay Yahweh, di lalo na kung patay na ako. Pupuluhin ko ang inyong matatanda at ang inyong mga pinuno. Ipaliliwanag ko sa kanila ang mga bagay na ito at gagawin kong saksi ang langit at lupa laban sa kanila pagkat natitiyak kong kayo'y pagkamatay ko. Kayo'y magpapakasama pagkamatay ko. Nilihis kayo sa langit, tinuro ko sa inyo. Darating ang araw na magagalit sa inyo si Yahweh dahil sa gagawin ninyong di marapat sa kanyang kalooban. Ang atin pong Deuteronomio ay hanggang chapter 34 lang po. Ngayon ay nasa 32 na po tayo. Chapter 32. Ang awit ni Moises. Ito ang awit ni Moises na ipinarinig niya sa mga Israelita. Dinggin mo ako o langit, pakinggan mo ako o lupa. Itong aking mga aral, matulad nawa sa ulan. Nagpapasariwa sa damo, bumubuhay sa halaman. Ang pangalan ni Yahweh ay aking pupurihin at ang inyong itutugon. Dakila ang
Diyos namin. Siya ang bato, manlilikha, walang kapintasan ang lahat niyang gawa, matuwid ang lahat niyang kilos. Siya ay tapat, walang pagkukulang, makatarungan at matuwid. Sila'y nagpapakasama dahil dito'y di na sila marapat tawaging anak. Isang lahing tampalasan at balakyot. Yan pa ba ang igaganti ninyo kay Yahweh? Kayong mga haling at mga walang isip, di ba siya ang ama ninyong lumikha sa inyo at gumawa sa inyong bansa, sa inyong isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong nyo sa inyong ama at ilalahad sa inyo, gayon din ang matatanda at kanilang isasaysay. Nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan ay pagbukod-bukurin ang mga bayan. At nang itakda niya ang mga hanggahan na sa isip na niya Israel na kanyang bayan, pagkat ito ang bayan na kanyang hinirang, si Jacob na itinanging magiging kanya lamang. Sila'y matagpuan niya sa ilang lupaing halos walang mabuhay na halaman. Sila'y kinandili at pinatnubayan ng buong tiyaga sa pamagitan sandali lang po ha. Balikan po natin ang chapter yan, ang verse 12. Tanging si Yahweh ang pumatnubay at walang ibang Diyos na tumulong sa kanila. Sila ang pinamahala sa mga kaburulan, sa ani ng lupain sila ang nakikinabang. Sila'y pinagtatamasa niya ng pulot at saganang langis mula sa batuhan. Sa kanilang kawan ng kambing at baka, masaganang gatas ang makukuha. Ang lalong mainam na baka, kambing at tupa, masarap na alak at mainam na trigo ang pagkain nila. Ngunit nang sila'y mabusog, umunlad ang buhay, sila'y naging palalot ang Diyos tinalikdan, hinamak nila at itinakwil ang kanilang tagapagligtas. Siya'y pinapanibugho nila, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, kaya't napuot sa kanila ang Diyos dahil sa kasuklam-suklam nilang gawain. Sa demonyo sila naghandog at sa mga Diyos-Diyusan sumamba, sa mga bagong Diyos-Diyusang di nila kilala at hindi pinansin ng kanilang mga ninuno. Tinalikdan sila ng Diyos na lumikha sa kanila. Ang Diyos na sa kanila nagbigay buhay, nasaksihan niya ang samba nila sa Diyos-Diyusan, kaya't kanyang itinakwil sila na itinuring niyang mga anak. Sinabi niya, tatalikdan ko sila, tignan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na Suwael. Pinapanibugho nila ako nang sambitin nila yung hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyusan. Kaya't paninibughuin ko rin sila at gagalitin sa pamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang puot ko'y mag-aalab na parang apoy upang sunugin ang lahat ng daigdig. Bababa ako sa Sheol at pati paanan ng mga bundok ay aking wawasakin. Pahirapan ko sila na sunod-sunod, ang mga palaso ko'y uubusin sa kanila, mamamatay sila sa gutom at mataas na lagnat at salot na walang tigil. Ipakakain ko sila sa mga halimaw at ipatutuklaw sa mga ahas na makamandag. Magkakaroon ng digmaan, kaya't ang lansangan ay mapupuno ng bangkay at sa mga tahasang maghahari katakutan. Dahil sa tabak ng kaaway, binata at dalaga di nila patatawarin, mga batang pasusuhin
pati ang matandang ubanin. Ipinasya ko nang sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla, ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway, ay maghambog at sasabihin kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Hindi nila maunawaan kung bakit sila nagapi. Di malaman ang dahilan ng kanilang sinapit. Paanong ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000. Siya'y pinabayaan ng Diyos na si Yahweh. Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Pagkat ang mga Diyos-Diyosan ng mga kaaway ay di tulad ng ating Diyos. Mga kaaway rin natin ang nakapagpapatotoo nito. Sila'y masasamang tulad ng Sodoma at Gomora. Tulad ng ubas o maipakita ang bunga na ang katas ng makukuha ay tulad ng mabagsik na kamandag ng ahas. Alam ni Yahweh ang lahat ng gawa ng kaaway, naghihintay lang sa takdang oras upang sila'y parusahan. Darating ang araw ng ating paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang lakas nila ay malapit na, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ni Yahweh ang kanyang bayan, o makita nilang sila'y nanlulupaypay, sila'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya, kung kanyang makitang iila na sila. Kung magkagayon, tatanungin niya ang bayan, nasaan ang inyong mga Diyos na pinagtiwalaan? Sila ang umubos sa taba ng inyong handog at umusad sa handog ninyong inumin. Bakit hindi ninyo sila tawagin at patulong? Tayo po ay nagpapatuloy pa rin sa verse 32. Hilingin kayo'y kanilang ipagtanggol, malaman kayong ako ay ako nga, at maliban sa akin wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaring bumuhay. Napagagaling ko ang aking sinusugatan, at ano mang gawin ko'y walang makakahadlang. Isinusumpa ko, at ako'y hindi magkakasala, at ihahasa ko itong aking tabak, at sa katarungay aking gagawad, ang parusay ibabagsak di sa mga kaaway. Ang sisingilin ko ang sa aking nasusuklam, ang aking mga palasoy matitigmak ng dugo nila. Sa aking tabak ay mamamatay sila. Sino mang lumabay, di ko igagalang, maging ang bilanggot sugatay, papanaw. Mga bansa, makipagdiwang kayo sa kanyang bayan. Ang pumatay sa kanila ay parurusahan. Sila ay gaganti sa kanilang mga kaaway at magpapatawad sa kanyang bayan. Ito nga ginawit ni Moises at Josue sa harapan ng mga Israelita. Pagkatapos umawit, sinabi ni Moises, itanong ninyo, ulitin ko po ha. Sorry, nadidistract po tayo ng ingay sa kabilang bahay. Ito ang inawit ni Moises at Josue sa harapan ng Israelita. Pagkatapos umawit, sinabi ni Moises, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin, ituro ninyo sa inyong mga anak at ipasunod sa kanila. Ito'y mahalaga pagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupang pupuntahan ninyo sa kabila ng
Jordan. Ipinatanaw kay Moises ang Kanaan. Nang araw ring yaon, sinabi ni Yahweh kay Moises, umahon ka sa Abarim sa bundok ng Nebo na sakop ng Moab sa tapat ng Jericho at malasin mo ang Kanaan, ang lupang ibibigay ko sa mga Israelita. Doon ka mamamatay sa bundok na iyon tulad ng nangyari kay Aaron sa bundok ng Hor. Mangyayari ayon sa inyo pagkat sinuway ninyo ako sa harapan ng bayang Israel noong sila'y nasa tabi ng tubig sa Meriba Cadiz sa ilang ng Sen. Hindi ninyo ako binigyang karangalan sa harapan nila, at ang lupang ibibigay ko sa Israel ay matatanaw mo, ngunit hindi mo mararating. Yan, dito po muna tayo mga kaibigan, mag-close sa chapter 32 dahil masyado pong maingay mga kaibigan. Ayan. 2 chapter na lang po yan, at bukas naman po natin itutuloy mga kaibigan ang ating Bible reading. Bukas po ay chapter 33 at chapter 34. At ang kasunod po sa Deuteronomy ay ang aklat ni Josue. Yan mga kaibigan, nawa po ay meron na naman po tayong nakuhang aral sa binasa ko pong salita ng Panginoon mula po sa Deuteronomy chapter 29 to chapter 32. Yan. At isang bagay lang po ang nakita ko doon. Kapag sumuway tayo kay Yahweh, may parusa. Kapag hindi tayo sumunod kay Yahweh, may parusa. At ang parusa noon ay nakakatakot, talagang hanggang kamatayan. Pero sa ating panahon, napakapalad na po natin dahil kapag tayo po ay nagkasala, isang luhod na lang at taimtim na panalangin ng pagsisisi ay nariyan agad ang pagpapatawad ni Yahweh sa ating mga buhay. Ngunit bakit kailangan pa nating gumawa ng kasalanan, na lalo na kung sinasadya natin? Di po ba? Kung alam natin na may kaparusahan ang kasalanan, bakit kailangan pang gumawa ng kasalanan ang mga anak ng Diyos? Magpatuloy na lang po tayo sa buhay na tama, sa pamumuhay na malinis, sa kaisipan na malinis, sa salita na tama, at ang kalooban po lagi ng Panginoon ang ating sundin at hindi ang kalooban natin, upang sa ganon tayo po ay mapanuto, tayo po ay mapabuti, tayo po ay magiging tama sa harapan o sa paningin ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, lagi po nating tandaan na ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, kamatayang spiritual o kamatayang physical. Kaya hanggang dito po muli ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang mahalaga po, may nabasa po tayo, may narinig po tayo ngayong araw, at ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kaunawaan kung ano po ang mga salita niyang ating binasa. Kaya mga kaibigan, hanggang dito po muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ganon din po ang ating buong sambahayan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.